Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. At minsan pa, today is Friday. Ito po ang ating Friday online Bible study. At ito ay nilikod si Pastor Jude Cortez from San Pablo City, Laguna. Okay. Heavenly Father, maraming po salamat. We pray, Lord, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Danahin ko po magsalita ka sa bawat isa sa amin at ang iyong salita ay maging buhay sa aming mga puso, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at pagpapala sa aming buhay. And thank you, Lord, for the resurrection power of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. And alright, let's go na po mga minamahal at salamat dito sa awit na pinahiram sa atin ni Pastor Boy. Alright, let's dive into our topic. Maraming po salamat, Holy Spirit, our teacher, in Jesus' name. Amen. So ang title po ng ating paksa sa gabi ito pa rin po is about the resurrection of Jesus. Ano? Kasi ito yung isa sa pinaka-importante na dapat nating maintindihan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi pag kayo may na-encounter ng mga skeptics, mga atheists, o mga ibang religions na hindi naniniwala sa resurrection ni Jesus, mako-confuse kayo at ang mangyayari, baka magkaroon kayo ng pag-alinlangan. Mataniman kayo ni Satanas ang pag-alinlangan. Kasi actually, ang napakaraming benefits, napakaraming blessings, ang power of Christ's resurrection. Hindi lang natin madidiscuss ngayon. Siguro sa Sunday, i-discuss ko uli yung kabuuan ng power of His resurrection, yung mga blessings. Nung last time tayo mag-Bible study, nung Tuesday, diniscuss po natin yung isa sa mga blessing ng power of His resurrection ay meron tayong karapatan na gumaling sa lahat ng sakit at karamdaman through the power of the Holy Spirit, according to Romans chapter 8 verse 11, na if Jesus was raised from the dead through the Holy Spirit, the same Holy Spirit, siya rin banal na Espiritu, bumuhay kay Kristo, ang siyang magbibigay ng buhay sa ating katawan na may kasiraan. So, tumutuko yung Romans 8, Romans chapter 8 verse 11, hindi ako'y naniniwala, hindi tumutukoy sa resurrection of our dead bodies in the future. Although napakaraming talata na nangangako o pinaprophesy that we will be resurrected sa end times. Kung abuti tayo kumatime, pag nag-rapture, mabubuhay ang ating katawan at papalitan ng Diyos ating katawan ng bagong katawan. Kung tawagin ay katawang glorified body, hindi nakakasakit, hindi tumatanda, hindi nasisira. So sa ngayon, nandito tayo, we have this corrupt temporal body. Temporary lang ito, nagkakasakit, humihina, tumatanda, At pag tumatanda na, madalas nang magiging masasaktin. Ngayon, pero nag-provide ang Diyos ng available na power. Kahit pansamantala lang, para humaba-haba ang buhay natin, nag-provide siya ng blessing to heal our sickness and disease. Kung hindi pa tayo dapat mamatay, God wants to heal our physical body as well our soul. Kung ating kaluluwa ay may sakit o sugatan, God wants to heal our soul. Kaya ang healing ay hindi lang pang physical body, healing is for our spirit, soul, and body. Okay. Now, yun yung Romans chapter 8 verse 11. Hindi ko na ipapalawigin dahil kukulang tayo sa oras. Now, let's dive to our topic. Ang-title po natin topic ay Arguments Defending the Resurrection of Jesus. Ito po ay apologetics. Meaning apologetics means how to defend our faith.
Pag meron kayong nakatapat o ibang relihiyon o mga skeptics, mga hindi naniniwala sa resurrection ni Jesus at biglang magsasabi, at sasabi, paano nga maniniwala? Wala scientific explanation. Anong prueba mo? Nakita mo ba na buhay si Jesus? Hindi ka pa na ipapanganak mo. Yung mga ganong kapilosopohan argument, paano mo ngayon sasagutin yan? At narito, bibigay ko sa inyo yung ibang fallacies o yung mga fake news na kumokontra sa resurrection ni Jesus. Okay? Kasi ito pong pagkabuhay ng maguli ni Jesus, ito ay 2,000 years ago na ito ay patuloy natin ipinagtatanggol na ito ay tunay, totoo na si Jesus ay nabuhay na maguli. At yan ay nasa history na Jesus is alive, is now in heaven, seated at the right hand of the Father. 2,000 years ago, siya ay nabuhay na maguli. Hindi natagpuan ng mga alagad ng Sunday morning ang kanyang bangkay sa kanyang pinaglilibingan. Okay. Hindi marami at ayos sa Bible ay marami ang nakakita sa kanya. Nakita siya ng mga kababaihan, nakita siya ni Mary Magdalene, nakita siya ng tatlong Maria, nakita siya nila na mga disciples sa kwarto at absent si Tomas, hindi naniniwala si Tomas. Then after 1 week, bumalik si Jesus, nagpakita uli at namangha si Tomas. Kita niya yung butas sa kamay at yung butas sa tagiliran, saka pala siya nanampalataya. At ganun din yung kanyang kapatid na si Santiago o si James, si Apostle James, na siyang later on, ayon sa history ng church, ay siya ang naging leader ng mga leaders sa church sa Jerusalem nung si Jesus ay umakyat na sa langit. Pero take note, ito si James, the brother of Jesus, nung buhay pa si Jesus, alinlangan siya, hindi siya naniniwala masyado. Siyempre, nakalakihan niya. Half-brother niya yan, nakalaro ko ito, tapos biglang magiging Messiah, Ganun din sa kinamulatang bayan ni Jesus, doon sa kanyang bayan na kinalakihan, ayon din sa paniwalaan, Kaya, si Jesus hindi makagawa ng maraming kababalaghan, maraming pagpapagaling at mga himala. Kasi nga, because of their doubts and unbelief. Yun ang sinabi sa Bible. Yun ang nakahadlang sa mga miracle at sa mga kapangyarihan ng pagpapagaling ng Diyos. Gustuhin man ng Diyos na magpagaling ng mga may sakit karamdaman, gustuhin man ng Diyos na gumawa ng himala. Pero kung yung mga tao hindi nananampalataya, hindi magkakaroon ng pangyayari. Kasi ang hinihingi in the realm, in the law of the Spirit, in the kingdom of God, ang requirement ay you must first believe, so that you can experience the power, the miracle, and the works of the Holy Spirit. Kaso ko hindi nga naniniwala. Yun ang problema. Sa ibang lugar, ang daming gumagaling, ang daming nakakatanggap ng himala. Pero sa hometown ni Jesus, kakaunti lang, mga minor sickness and disease lang, according to the Bible, ang pinagaling niya. So, ganun lang yun. Pero alam niyo po ba, itong si Apostle James, na kapatid ni Jesus, nung nabuhay na maguli si Jesus, nanampalataya siya. Siya mismo, isa sa mga witnesses na nanampalataya sapagkat si Jesus ay buhay. They saw him. At according to the writings of Apostle Paul sa Corinth, there were more than 500 na katao, more or less 500 na mananampalataya na nakakita kay Jesus nung siya ay nabuhay na maguli. Okay. Recorded po yan sa Corinthians. So, at ito ang patuloy na binabanatan ni Satanas. Gumagamit si Satanas sa iba religions, gumagamit si Satanas sa mga atheists, gumagamit si Satanas sa mga tao na pinaandar ng sariling katalinuhan pero hindi naman mga spiritual.
No, wala silang panampalataya, kaya saka pala sila magsisisi kapag sila'y nasa impyerno na. Hindi sila naniniwala sa pagkabuhay ng magaling Jesus, kaya kinakalaban nila, inaatake nila. No? So, hayaan natin sila. Basta itong pagkabuhay ng magaling Jesus, may mga prueba po tayong ibibigay sa gabing ito. No? At alam nyo, nung siya ay namatay sa krus, no? Nung siya ay namatay sa krus, namatay siya 3 p.m. ng Wednesday, okay? 3 p.m. ng Wednesday. So, ipinasok siya sa libingan before mag 6 o'clock. Kasi pagka inabot ng 6 o'clock, Sabat ngayon, ano? Hindi na pwedeng gumalaw-galaw ang mga tao, gawin ang ganang gagawin. At saka ang mga tao ay busy na sa preparation ng one of the most important Sabat nila. Ano yun? Hindi po yung weekly Sabat, hindi yung Sabado. Ang most important Sabbath sa mga Jews until now is the Passover Sabbath. So yung Sabbath na kanilang inaagapat at kanilang piniprepare according to the Bible, sabi, because it was a high day, yung salitang high day, a day of preparation, kabalahan for Passover Sabbath. Kaya pag pumalo yung relo ng 6 o'clock, another day na yun sa mga Jews sa Israel, sapagkat ang beginning ng isang araw sa kanila is 6 o'clock ng hapon. Sa atin, 12 midnight. Ano po? Sa kanila, 6 o'clock. Kaya before mag 6 o'clock ng hapon, sa mga Jew ay magta-Thursday, ipinasok na kagad sa libingan si Jesus. Okay? At bumilang kayo ng tatlong 24 hours, lahat-lahat ay 72 hours, doon mabubuhay si Jesus. O doon nabuhay si Jesus. At sinabi naman yan ni Jesus, pinarapisay na niya yan, na siya po ay mabubuhay. Kaya kahit anong kontra nila, isa sa pinakamatinding pandepensya sa argument na si Jesus ba ay nabuhay na maguli, ay of course. Bakit? Una-una, bago siya mamatay, ipinarapisay na niya paulit-ulit sa Bible na siya ay mamamatay. At pinarapisay din niya na within 3 days lamang yung kanyang kamatayan, and after 3 days siya ay mabubuhay na maguli. At nangyari nga. Nangyari nga na siya nabuhay after 3 days. At yung kanyang mga alagad, dahil wala pa silang Holy Spirit, hindi pa bumababa ang Holy Spirit noon, medyo makunat yung pangunawa nila. Maganit na maunawaan, hindi nila maunawaan yung sinasabi ni Jesus, kaya binabaliwala nila. Kaya nung namatay si Jesus sa cross, nadismaya sila. Nagbalik ka sa kanya-kanyang trabaho. Hopeless, wala nang ating Messiah. Wala nang ating pinananaligan na magiging tagapagligtas ng Israel, magiging tagapagligtas. Wala na. Pero kung kanilang babalikan sinabi ni Jesus, paulit-ulit sinabi ni Jesus, ako'y mamamatay. And after 3 days, ako'y muling mabubuhay. Pero walang nakaalala sa kanila. Basahin po natin yung mga talata na yan, para maintindihan natin. Tingnan nyo, sabi Jesus sa kanyang pagpaprophesy, sa kanyang kamatay at pagkabuhay ng maguli. Sa Matthew chapter 12, verse 40, for just as Jonah was in the stomach of the sea monster for 3 days and 3 nights, so will the Son of Man be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. Kung paano si Jesus po nagsabi nito, kung paano daw na si Jesus ay 3 days and 3 nights sa kalaliman ng mundo, do sa heart of the earth, nandoon po yun ang location ng Hades. At that time, magkasama pa noon ang paradise at Hades. Ang paradise ay elevated, nasa mataas na lugar. Ang Hades, yung impyerno, ay mababa. Malamig-lamig, may tubig sa paradise, sa impyerno, wala. At story natin yan, doon sa istorya ni Lazarus na pulubi at yung rich man na parehong namatay, saka natin tatanay. Nasa Luke chapter 16 po yan. At makikita nyo doon yung larawan ng paradise at Hades. Pero nung si Jesus ay nabuhay na muli,
iniakyat na niya lahat ng mga Old Testament covenant people na nandoon, na pending, nakakulong doon sa paradise. Kung hindi dumating si Jesus, forever na sila doon hinihintay din nila ang pagdating ni Jesus na tagapagligtas. Kaya dumating si Jesus, iniligtas si Jesus, dinala ni Jesus, inescort niya papunta sa third heaven sa presensya ng Ama. Kaya nawala na doon ang mga Old Testament saints, sila Samuel, sila David, sila Abraham, sila Moses, sila Lazarus, umalis na doon. At pati na yung many theologians believes that even though that place paradise ay dinala na rin sa langit. Kasi nung si Paul ay nakarating sa heaven, whether siya ay namatay o isang vision yon, sabi niya, nakarating siya sa paradise. Nakita niya ang paradise in the third heaven. Sa third heaven. Ibig sabihin, nakita na doon. Okay, so much for that. So sabi ni Jesus, kung paano si Jonah, the prophet, ay kinain ng sea monster at 3 days and 3 nights sa loob ng tiyan ng balyena, that is 72 hours. Ganun din ang anak ng tao, si Jesus. Lagi yung tinatawag anak ng tao siya. Son of Man. Kasi yung Son of Man, nandun niya sa Book of Enoch, dahil niya unang binanggit yung Son of Man, referring to the coming Messiah. At siya yun, title yun ng Messiah. Okay? God who became a man. And now he was called the Son of Man. Pero tinatawag din siya Son of God. Okay? Now, so, nangyari ba? Nangyari. After 3 years and 3 nights, nakaalis siya doon sa hell. Nakaalis siya doon sa underworld. Ito pa ang isa, John chapter 2 verse 19. Jesus answered them, destroy this temple, sabi na sa mga priest at high priest at mga religious leader. Destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Buhay na yung mga religious leaders na naiinggit kay Jesus at sabi, namumusong ito. Wasakin doon templo, tas kanyang itatay within 3 days. Ano ito? Nang iinsulto? Hindi nila alam, tinutukoy ni Jesus his own temple, his physical body, na kahit patay nila, wasakin nila, within 3 days, ito ay bubuhayin. Okay? So, yan ang isa. Another prophecy, Jesus, Mark chapter 8, verse 31. And he, Jesus, began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes. Tinanggihan siya ng mga religious leaders and be killed. Pinapatay pa siya nitong mga ito. And after 3 days, rise from the dead. Malinaw sinabi ni Jesus, after 3 days, siya ay mabubuhay. Naku, kung inalala lang ng kanyang mga alagad, hindi sila malulungkot nung namatay si Jesus. Binibigyan na sila ng kulo ni Jesus. Yung mangyayari, pinaprophesy na. Ito pa sa Luke 24 verse 46. And Jesus said to them, so it is written that Christ would suffer and rise from the dead on the third day. Okay? Malinaw yan. Na siya magsasuffer, mamamatay, pero siya mabubuhay on the third day. Okay. So, yan ang isa sa mabigat na pandepensya natin kung bakit tayo naniniwala. Kasi hindi pa nangyayari. Pinarapisay na ni Jesus. Si Jesus ba, ay yung iba ang tingin baka ito isang tao lang na ordinary taong nahihibang na trying hard o yung tinatawag delusion, meron sa sakit na delusion, na paniwala niya sa sarili, siya ay Messiah, siya ay God, baka itong tao ito nasisiraan lang ng bait o may topak, pero hindi po ganun si Jesus. Bakit? Ang kanyang mga teachings ay banal, malinis, maayos, ang mga sinasabi niya, tama, eksakto, at pati yung mga prophecy sa kanya sa Old Testament nangyari sa buhay ni Jesus na siya ay nagkatawang tao at marami pang prophecies ang magaganap. Hindi pa nangyayari yung iba. At isang mabigat na ebidensya that Jesus is the Christ, yung mga paggawa ng himala.
Kung ito isang ordinaryong tao na nasisira lang ng bait, bakit meron siyang kapangyarihan ng Diyos? O kapangyarihan, nagmamanifest sa kanya. Even yung taong namatay, binubuhay. Si Lazarus, tinawag niya, lumabas sa libingan eh. Nabuhay, 3 yung binuhay niya sa Biblia. Si Lazarus, yung bata, no? At yung hinarang niya na kabaong na ililibig. Hinarang, binuhay niya sa daan eh. Okay. At bukod doon, maraming himala talaga nag-manifest. Sabi nga ni Apostle John, nako, kung isusulat lang yung napakaraming miracles si Jesus, kulang ang mundong ito. Ina-exaggerate niya para bigyan ng diin na sobrang daming himala ang ginawa ni Jesus na hindi na napasulat sa Bible sa sobrang dami. Sipin nyo kung isusulat sa Bible, magdadala kang Bible, hindi pwedeng package size. Magdadala ka, buhat-buhat mo. Ang bigat ng Bible. Ano? Ganyang kakapal sa dami ng himala. Kaya yung pinaka-most important miracles lang ang napalagay sa Bible. Kaya do not limit the Lord Jesus Christ. Wala siyang limitasyon. Hanggang ngayon, available ang miracles from the Lord Jesus Christ. Even healing and deliverance. Okay. So, ngayon, ito po yung yung mga fake news. Nung namatay si Jesus, naku, nagpakalat kaagad itong mga religious leaders, no, even yung Roman government, nagpakalat kaagad ng fake news. Parang ng panahon natin yun, nagpapakalat ng fake news. No? Ang daming fake news kayo. Huwag kayo basta maniniwala sa mga palabas sa YouTube o kahit doon sa mga vlog ng mga ordinaryong vloggers na ang baliwala sa kalamag sinungaling, baliwala sa gumamit ng pangalan ng mga celebrities, maging dumami lang ang subscribers. Hindi tama yun. Dapat hinuhuli ang mga tagadala ng fake news niyan, pati yung mga fake na vlogs na ginagamit ng pangalan ng mga artista, mga celebrities. Sasabihin, patay na si ganito. Sasabihin, ganito ang buhay nito, si Manny Pacquiao, sinakal ng isang karatista at nagmamakaawa. Naku huwag kayo maniniwala sa mga fake news na yan. Si Tyson, namasyal sa New York, balak gulpihin ng mga tambay, hindi siya namukhaan. Halatang-halata mga fake news. Si Tyson baga naman, kilala siya sa buong mundo. Makita lang sa karsada, katatakutan na pati itsura na, nakakatakot yung pa, hindi siya mamukha ng mga tambay sa New York. Ang dami mga fake news, kaya sa be aware, mga kapatid. Kung kayo makikinig din ng mga news ng gera, doon kayo sa legit, sa international news, kayo makikinig. Huwag yun sa mga vloggers at napakaraming fake news. Okay. At talaga si Satanas, talagang tinataniman niya ng mga fake news yung mga vloggers na yan. Okay, now, ito po yung mga fake news, nung si Jesus ay nabuhay ng maguli, na ito yung ipinangalat na balita noong araw para huwag paniwalaan na si Jesus ang Messiah at huwag paniwalaan na siya nabuhay ng maguli. Ano yun? Okay. Ito yung common criticisms and fallacies of Christ's resurrection. Critics argue that the resurrection story is a myth or a misunderstanding that developed over time. Sa katagalan daw ng panahon, after 100 years, nung sinulat yung mga writings ng mga apostles, so sa sobrang haba raw ng panahon, nadagdagan at pinaganda yung istorya na kinalabasa si Jesus ay nabuhay na maguli. Wala doon naman ebidensya, wala doon scientific evidence. Sino may sabi sa'yo? Number 1 evidence, the Bible. Number 2 evidence, historical evidence. Number 3, archaeological evidence. Number 4, yung mga writings na mga ibang, yung mga natagpuang writings na hindi naman mga Kristiyano sumulat, mga Roman soldiers, pinadala kay Pontius Pilate yung writings o yung report o yung sulat ni ganito na hindi siya Kristiyano, hindi siya part ng Christianity, pero meron silang natagpuan tao, ang pangalan ay Christ at ito ay miracle worker.
lahat ay nagte-testify that Jesus is true, that Jesus was raised from the dead, na yan ang sinisira ni Satanas. Bakit? There's so much power in the Christ resurrection. There's so much blessings in the resurrection power of the Lord Jesus Christ. Kaya yan yung gusto sirain ni Satanas. Yung istorya ng resurrection. At hindi po pwedeng sa kahabaan ng panahon ay nadagdagan yung kwento. Hindi pwede dahil merong Holy Spirit na kumokontrol sa mga writings. At sabi nga, 2 Corinthians chapter 3, verse 16, ito yung, all scriptures is inspired by God and beneficial for teaching, for rebuke, for correction, for training in righteousness. So, ang lahat ng kasulatan sinulat ng mga writers, ng mga apostles at mga prophets ay under the inspiration, under the guidance, under the control of the Holy Spirit. Kaya hindi pwede sumobra at umunti o mabawas, hindi pwedeng mag-imbento ng myth o kwento lang. At itong mga katotohanan isinulat ng mga totoong tao, ito'y sinisira rin. Sinabayan ito si Satanas. Kasi nung panahon na yon, marami ring mga fake news, fake writings, mga fake books na ginawa sa Satanas para pahinain ang salita ng Diyos, to confuse people. Alin ba talaga ang totoo? Kaya mga kapatid, out of many manuscripts na natagpuan, talagang pinili ng mga Bible scholars, pinili ng mga ng members ng canon. Ang canon ay yun yung measuring stick, dahil sinusukat kung ito'y totoo o hindi. At meron silang merong mga taong tagapili niyan at iniingat at pinag-aaral. Ito ba ay inspired? Wala bang contradiction sa bawat isa? At kanilang sinala at nung nasala ay naipon ng 66 books. At yan ang binukbay na naging the Bible. How about sa Roman Catholic books na may mga additional na kung tawagin apocryphal books? I'm sorry to tell you, yung mga apocryphal books na yun, kaya hindi napasama sa Bible. Kasi may mga contradiction doon sa 66 books. Isa sa mga apocryphal books na sinasabi na kumokontradict sa 66 books, si Jesus daw ay nung bata pa naglalaro, kumipil ng putik at kinortihang ibon, then ginawang ibon at pinalipad. Nung siya'y bata pa, another apocryphal books, kinukwento na si Jesus ay nagalit sa kalaro niya, kinurse niya, natumba, namatay. Natagpuan ng mga magulang, nagalit sa kanya, yung mga magulang, at nagalit din si Jesus, kinurse niya yung mga magulang, namatay din. Yun nangyari daw yung bata pa siya. Kayo ba naman i-include niyo yun sa Bible? Yung mga ganong writings, halatang-halata mong hindi inspired ng Holy Spirit. Una-una, kumukontra yun sa nature of the Lord Jesus Christ. Jesus is love. He is life. Ang karakter niya, walang kapintasan. Hindi siya killer, hindi siya murderer. At hindi siya nagka-curse. In fact, sinabi sa Bible, do not curse your enemy. Do not curse those who persecute you, but rather bless them. Kaya kumukontra sa teachings at sa ugali ni Jesus. Jesus is God and God is love. Ano yan? Nangka-curse si Jesus ng bata pa. Pangalawa, ano ang first miracle na sinabi sa Bible? Sa banal na kasulatan, sa gospel. Ang first miracle ni Jesus ay yung ginawa niyang alak yung tubig sa kasalan sa kanal. Sa Kana. Yes. Yun ang first miracle. Sinabi yun. Kaya nung makita ng canon, yung mga kumukontradict at halatang sulat ng tao at mga fake news, in kapera yan. Pero Roman Catholic Church, in-embrace, pinapasok. Okay. So, balik na tayo dito. Okay. So, hindi pwedeng katang-isip lang ang resurrection at hindi pwede fake news. Ang fake news, yung kinukwento yung pinalabas na news na si Jesus daw ay hindi nabuhay. Ito yung number one,
Number one, yung violation of natural law. Ano ito violation of natural law? The primary argument against the resurrection is that miracles are fundamental, improbable, and defy known scientific laws, making a natural explanation. Ibig sabihin, in short, no, yung daw pagkabuhay ni Jesus, kumokontra yan, wala daw scientific explanation, kumokontra daw yan, violation daw yan sa natural law, na ang tao talaga pag namatay, hindi na mabubuhay, ano. Bakit mo naman ikukumpara yung pagkabuhay ng maguling ni Jesus sa scientific explanation? Ang science ay limited, ang pangunawa ng tao limited, pero ang Diyos is omniscient God, at ang kanya ipinapakita katotohanan, hindi mo malilimitahan, hindi pwede limitahan ng tao. Ang karunungan ng Diyos, hindi pwedeng limitahan ng karunungan ng tao. Hanggang ngayon nga, dumidiscover pa rin ang tao kung paano mapapahaba ang buhay ng tao. Bawat panahon, bawat centuries, may mga di-discover na cure sa mga sakit, karamdaman, and dami pa na di-discover. Ngayon pa lang natututo ang tao. Ang modern civilization ay naging moderno, matindi yung mga nalikha ng tao, yung creative ability ng tao, nakagawa ng mga machine, high-tech na machine, at maging katalino ng tao, ginagamit sa kasamaan, sa paglikha ng mga weapons, at mga bombang ikamamatay ng mga bansa, ikawawa sa mga bansa. Ganong katindi na nangyayari, at ang tao ay nag-i-improve yung kanilang karunungan, pa-improve pa lang. Nag-i-improve pa lang, samantalang ang Diyos ang nagbigay sa tao ng karunungan, pero ginagamit madalas ng tao sa kasamaan. Ang karunungan ibinigay ng Diyos. Because when God created man, He created man in the image and likeness of God. Kaya kung ang Diyos ay may creative ability and power to create all things, yung nilikha ng tao, ang tao nakabahagi sa Diyos ng ganong creativity. Kaya only man is the creatures that God created na mayroong creative ability, creative power na nakakalika ng modern civilization. You see, naka-invento ng light, si Thomas Edison, si Alexander Graham Bell, naka-discover o naka-invento ng telepono at ang megapod, kung ano-ano pa. At marami mga inventors na ginawa, na nakakontribute sa science, sa modern civilization. At lahat ng yan ay palago pa lang. Papalago pa lang. Noong araw nga noong aking bata pa, sabi ko, nangangarap ako, sabi ko, sana magkaroon ng telepono na madadala mo kahit saan. Yung mga kalaro ko, nag-uusap-usap. Sana dumating ang time na yung nadadala. Kasi ang mga telepono nakadikit sa dingding, nakapatong sa mesa. Tatawag ka, may operator. Hello, number 2362, please. Apat na number. Okay, just a moment. May operator. Minsan may kausap ka, may sisingit pang party line ng araw, ganyan pagka sorry, the line is busy. Kakausap. Ngayon, ikaw lang mag-isa ang hindi mo na i-dial minsan So, gano'n kahit at sabi ko na ako'y bata pa sa mga kalaro ko, sana pagdating ng panahon, pag malaki na tayo, ang telepono yung nadadala. Sana dumating ang panahon na nakakausap na yung kausap mo sa ibang bansa o sa ibang lugar, nakikita mo, kausap mo. Nung panahon na yun, napaka-imposible sa amin yun Bata pa kami noon. Pero nangangarap kami pero everything can become possible. Dahil sa pagpupursige ng tao, ang tao ay may paniniwala na malilikha niya yung mga bagay na imposible. It is also a matter of faith. Because with faith, all things can become possible. Yan teaching ni Jesus atin. Pero hindi mo dapat tapatan ang resurrection ni Jesus ng scientific evidence. Ano ka? Bano? Ano ka? Tuliro?
don't limit God who is unlimited in power. No? Masisira ka dyan. Okay. Paano mo ma-explain ngayon? Sample, scientific evidence. Paano mo ma-explain? Meron tao na nabalian ng paa tadyang, nilagyan ng bakal ang kanyang tadyang. No? At may nanalangin sa kanya, pinag-pray. No? Paggising ng umaga, nakita niya may katabi siya na metal sa kanyang higaan. Nagtaka siya. Ba, yung pala, nakita ng doktor, yun yung metal na inilagay, artificial metal, para magkaroon siya ng buto dito sa paa at balakang. No? Nasa tabi ng higaan niya. At nung in-x-ray ang kanyang paa, may buto. May nangyari din ganyan, naulit yan. Bata na nabalian ng kamay, no, pinalitan ng bakal yung buto rito, then nahiga yung bata, may nag-pray sa kanya, nung magising yung bata, may nakitang katabing metal. Ano ito? Nung in-examine ng doktor, yun yung metal na inilagay sa braso ng bata, at nung in-x-ray ang braso, ay may buto yung bata. Paano ma-explain yan? Scientifically, paano ma-explain niya? Paano ma-explain yung cancer? No? Nung several years ago, yung pamangkin ng kapatiran, member ng church namin, tinawag ako, Pastor John, pwede mo ipag-pray sa ospital yung pamangkin ko. Bakit? Serious ang case niya kasi tuwing umaga, pinapahanginan, fresh air yung baby, inilalabas. Yung pala nasasanghap yung babuyan ng uncle nila. Masama pala yung mga amoy ng baboy, amoy ng dumi ng baboy, pumapasok sa bloodstream. Yung bacteria nakapasok sa bloodstream, hindi lang nakapasok, umabot na sa brain. At yung baby, wala pang 1 year old, ay kailangan operahin sa brain para matanggal yung bacteria at 50-50 pa yung bata. Nasa brain yung bacteria. So, 50-50 yung bata. Pag inopera, isipin nyo naman wala pa, kapapanganak lang Kaya masama yung masasanghap mo yung dumi ng mga manok, dumi ng mga baboy. Meron kami kapatiran, may babuyan namatay. Dahil ang tagal niyang na-expose doon sa mga amoy ng kanyang babuyan, nakapasok sa bloodstream at nalason ang kanyang dugo. Okay, makwento. So, ano nangyari? Pumunta kami nung church member namin sa ospital at wag lang daw kami lalapit, sabi ng doktor. Pero pwede, pinapasok kami sa kwarto. Yung bata lang ang delikado, sensitive bata sa mga bakterya. Malayo kami, pinag-pray namin, nasa loob kami ng kwarto. Ako at yung church member na nagsama sa akin. Ay nunat na namin kamay at amin pinag-pray in a distance yung baby. Lord, pagalingin po siya. By your wounds, she is healed right now. Pagaling mo ang baby na ito, kawawa naman. In Jesus' name. Pag alis namin, bumalik yung church member namin at sabi nung kapatid niya, na siyang nanay ng bata, Kuya, natatakot ako. Bakit? Pag alis nyo, merong liwanag na sumisikap kay baby. Biglang may liwanag, sarado na ba't? Wala naman bintana dito sa kwarto, sarado. No? Merong liwanag, rays na tumatapat sa kanya. Mukhang kukunin na ni Lord si baby. Ay, tumawa yung church member namin. Nako, yan ay glory ng Diyos. Pinagaling na ang baby mo. Alam niyo nangyari? Nung chinek up ng doktora, all clear, wala na yung bacteria sa utak. Hindi na inopera. Paano mo ngayon may explain yan scientifically? Yang gawa ng Diyos. Kaya, huwag mo sasabihin na, kailangan i-explain ng science ang pagkabuhay ni Jesus. No. Yun nga nabuhay mula sa patay, nakarating sa hell, nakarating sa heaven, nabuhay na maguli. Hindi ma-explain ng mga doktor paano nabuhay, nawala yung cancer, nabuhay pa. Paano ma-explain ng science yan, medical science? Kita nyo?
Kaya sira yung argument na kailangan patunayan ng science ang resurrection ni Jesus. Okay. Ano yan? Debunk na kaagad yan. No? Number 2, the swoon theory. Another fake news, yung the swoon theory. This argues that Jesus did not actually die on the cross but simply lost consciousness. Nawalan ng malay, swooned, and revived in the cold tomb, later escaping. Okay, defenders argue that Roman soldiers were professional executioners and a crucified man could not survive, move a heavy stone, and convince followers he was a divine conqueror. Mga professional na na killer ang mga Roman soldiers na kapag pumatay talagang patay, no? Na hindi po pwedeng pag pinatay nila mabubuhay pa, titiyakin niya kung patay. Kaya nga nung babasagin ang buto ni Jesus para madali ang kamatayan, kasi nga magsi 6 o'clock na at wala na magbababa ng bangkay, kailangan yung 3 na nakapako, including Jesus, ay mamatay na kaagad. Pinalo yung lulod ng 2 kriminal sa tabi ni Jesus at saka namatay, nahirapan paghinga. Hindi na may tasa pa. Nung papaluin nila ang buto ni Jesus, nakita nila, patay na si Jesus. And to be sure, tinusok yung kanyang puso ng sibat. At bumulwak ang tubig at dugo, sabi sa Bible. Ano ibig sabihin no? Figurative word ba yun? No. May explanation ng medical science na kapag ang tao ay too much sufferings physically at namatay because of his sufferings, matindi sakit, sufferings, at inabot siya ng kamatayan, yung mga tubig sa kanyang lower part of his body mag-aakyata sa itaas. Kaya kaya pag umakyat yon sa taas, confirm he is already dead. Pag umakyat na yung dugo sa upper part of the body, it's because patay na yung tao. Kaya nung tusukin yung puso ni Jesus, tagiliran, bumulwak ay tubig, then lumabas ang dugo. Ano ibig sabihin? Umakyat niya yung tubig sa katawan niya, meaning, he was already dead. Okay. Yan ang explanation sa medical science. At tama siya sa Bible, lumabas, bumulwak ang tubig at dugo. Akala ko nung araw, figurative word yun. Hindi pala. Literal na tubig at then dugo. At confirm, pag ganun, nauna yung tubig, bumulwak, at then yung blood, ibig sabihin, patay na yon. Matagal ng patay. Okay? Now, so, hindi pwede argument na nahimatay lang siya sa sobrang hirap. At napagkamalan daw ng mga Roman soldier na patay na nung inilibing sa lamig ng libingan, nahimas-masa na buhay. Saan ako naroon? At sabay takas. Sabay takas. Hindi ka bubuhayin nung sibat na matulis ng Roman soldiers. Hindi ka bubuhayin noon. See? To confirm that Jesus was already dead, tinusok ang puso niya. Hindi ka bubuhayin. Kaya Jesus died with a broken, with exploded heart. Sumabog yung puso niya dahil doon sa spear. Ang laki nung tulis ng spear ng Roman soldiers, di wasak yung puso ni Jesus. Bubuhayin ka ba doon? Sige nga. Kaya hindi ubra yung swoon theory, yung fake news na swoon theory na nahimatay si Jesus. Hindi pwede yun. Debunk yan. Ano pa? Number 3, mass hallucination. Mistaken hypothesis. Critics suggest that the disciples suffered from intense grief-induced hallucinations which were interpreted as appearances. Okay. Nakakatawa ito kasi hindi raw talaga nabuhay si Jesus. Nung umapir daw si Jesus, yun ay bahagi ng hallucination ng mga disciples. Dahil sa sobrang mahal nila ang kanilang Panginoon, nag-hallucinate sila sabay-sabay. Listen, ayon na rin sa mga experts, sa mga medical science, mga psychologists, at etc., imposible mag-hallucinate ang more than 500 na katao na nakakita kay Jesus that He is alive. 500 na katao sabay-sabay nag-hallucinate. Ano ka?
Kaya hindi pwedeng hallucination. Debunk na naman yung argument na yan. Ano pa? Fake news number 4. The stolen body conspiracy theory. Ano? Ninakaw doon yung katawan ni Jesus. Ninakaw ng mga disciples niya. Conspiracy theory argues that the disciples took the body to fake the resurrection. The defenders argued that the disciples had no motive to die for a fraud and could not have overpowered the Roman guard. Paano nanakawin yung katawan ni Jesus? Alam niyo ba kung ano naka-istasyon ng mga Roman soldiers? I forgot yung dami. Na, I think, bawat 2 meters may sundalo. No? Doon nakapaligid sa pinaglilibingan ni Jesus. Bantay na bantay yun. Kasi nga, nabalita na mabubuhay si Jesus, baka nakawin ng mga disciples. See? Hindi ko alam kung ano nangyari doon sa mga guard na yun. Kung nag-break muna o mga nawala ng malay. Kasi, naigulong yung bato, sino naman magugulong? Alangan na yung mga disciples, naghahanap nga yung mga kababaihan. Teka, dadalayin natin, sino nga pala magugulong ng bato? Itutulak yun ng mga malalaki na may mga muscles, na mga macho men. Paano yung mga babae? Ay, bahala na, ba't yun? Nakalimutan nila, ano? Yung 3 Maria pumunta doon. Sino nga pala magugulong ng bato para ating mapabanguhan ang Panginoon? Bahala na, pagdating nila doon, bukas yung libingan. May naggulong ng bato. Sino nagulong ng bato? Yung angels ng Panginoon na dumalaw sa kanya. 2 yun. Nakaupo sa 2 tabi nung pinaghihigaan ni Jesus, yung 2 anghel. At nung dumating mga alagad, nadatnan pa niya yung isa, wala siya rito. Nabuhay siya. See? Sinong gumulong ng bato? Angels of the Lord. Malalakas sa mga angels ng Panginoon. So, hindi pwedeng nakawin kasi bantay na bantay yan. At saka isa pa, hindi pwedeng nakawin ng mga alagad. Mahihirapan ang mga alagad. No? Kung paano nanakawin at paano tatago. At isa pa, let's say nakawin. Patay na si Jesus. Nanakawin na, itatago nila yung bangkay. Anong gagawin nila doon? Sa bangkay, bubulukin o ililibing nila sa sarili nila? Hindi After na matagpuan nila wala si Jesus doon, after several days, nagpakita si Jesus. Sumabay doon sa 2 alagad, naglalakad papuntang Emos. Nagpakita sa mga alagad sa loob ng silid, absent si Tomas. After a week, nagpakita uli si Jesus. Ang pagpapakita niya, lagi Sunday. Every time na magpapakita si Jesus, it was Sunday. Alam niyo ba, nung bumuhas ang Holy Spirit, Day of Pentecost, it was Sunday. At alam niyo ba kung anong araw? Nung ang Panginoon ay nagpakita kay John, the Beloved, sa island of Patmos at isinulat ni John yung revelation of the future. Nagpakita ang Panginoon kay John. It was Sunday. Nung dumalo ang Panginoon sa mga alagad, absent si Tomas, Sunday yun Nung bumalik si Jesus, Sunday din. No wonder kung bakit ang worship day, instead of Saturday, ginawa ng mga alagad, ng mga apostles, na maging Sunday. Kasi every time that Jesus manifests in the midst of them, it was Sunday. Ang Sunday worship, hindi yan inimbento ng Roman Catholic Church. No. Wala pa Roman Catholic Church noon. Nagpe-fellowship sila, nagwo-worship sila, gagather sila lagi. All in all, large gathering, Sunday. Bukod pa yung mga bahay-bahay. Okay. So, kahit nakawin, ang punto dyan, buhay si Jesus. Yun ang importante. Nakawin o hindi nakawin, ang malagaya, yung issue na nabuhay siya. Bakit? Kasi siya ang Messiah, ang tagapagligtas. At sinabi niya sa kanyang prophecy na ako'y mamamatay, after 3 days ako'y mabubuhay. At yan ang ayaw magkatotoo ng mga religious leaders na naiinggit kay Jesus, walang paniniwala sa kanya, at ayaw ng Roman government na mangyari.
Okay? So, ikinalat yung ninakaw daw. Ano pa? Okay. Okay, mga minamahal, hanggang dito na lang, ano? Hanggang dito na lang. At ito pa, dadagdag ko ito. Noon nagtataka ako, kasi sabi ng Panginoon sa Bible, pag tayo namatay, sa next life natin, bibihisan tayo ng katawan. Bagong katawan, glorified body na walang sakit, walang galos, walang karamdaman, perfect body, at lahat tayo mga gwapo at magaganda sa langit. Walang matanda, walang hikain, wala na magkakasakit. We will live forever with the Lord Jesus Christ. Makikita natin God the Father, si Jesus, Holy Spirit, ang mga angels of the Lord, ang mga kapatid na namatay kay Kristo, ang mga heroes of faith. Naku, napakasaya, great reunion. Then, we will have also our glorified body. Ngayon sa glorified body, ang perfect, walang sugat, walang galis, wala kahit ano. At yan daw body na yan, ang pattern, yung katawan ni Jesus, na perfect body nung siya binuhay na maguli. A glorified body. Hindi na panglupang katawan, hindi na flesh and blood body. Meron siya flesh and bone body kasi glorified body. Yun daw magiging katawan. Ngayon, naitanong ko, kung magiging katawan na kagaya kay Jesus, bakit ang katawan na walang kapintasan? Bakit ang katawan ni Jesus may kapintasan? May butas sa kamay. Butas sa tagiliran. At sabi ni Tomas, istorya, hindi, niloloko niya ako. Eto, sasabihin ko siya, maliban na makita ko ang butas sa kanyang tagiliran at butas sa kanyang kamay, maliban na maisuot ko ang butas sa kanyang tagiliran at sa kanyang kamay, hindi ako maniniwala. To see is to believe. To touch is to believe. And after a week, nagpakita uli si Jesus para kay Tomas. Tomas, siya kagad niya, alika. Na mga si Tomas, Panginoon buwan. Alika. Para na-imagine ko, kinuha kami ito. Ipasok mo sa tagiliran ko, butas. Hipuin mo yung butas ng palad. Ako ito. Nung makita ni Tomas, makita niya ang prueba na si Jesus Christ na na-crucified on the cross and died on the cross is now alive. Ano sabi ni Tomas? Tinawag niya si Jesus, my Lord and my God. Sabi ng mga iglesia ni Cristo, gulat lang yun. Nagulat. Bakit? Halimbawa, bigla kang pumunta sa Siena, nakasalubong yung tao, nagulat ka, ay kabayo. Ibig mo sabihin niya, nakasalubong mo, kabayo. Ganon din, nagulat si Tomas. Ay, Panginoon ko, Diyos ko. Nagulat lang yun. Ano nagulat? No? Ano nagulat? Basahin niyo ang Biblia, yung buong context. Kung si Tomas ay nagulat, ay sus Mar Joseph, ay kabayo. Ay Panginoon ko, Diyos ko, kung nagulat, sasabihin ni Jesus, Tomas, dahil ako'y nakita mong buhay, naging magugulating ka na ngayon. Dapat gano'n sinabi, pero hindi. Ano sinabi ni Jesus? Tomas, sapagkat ako'y nakita mo, saka ka sumampalataya. Mapalad yung hindi nakakita, gayon may sumampalataya. Anong point ni Jesus? Sinusugan niya yung declaration ni Tomas, my Lord and my God, sabi ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, saka ka naniwala na ako ay Lord and God. Ngayong nakita mo ako. Ibig sabihin, kahit di mo ako makita, you must believe that I am your Lord God and that I am your Lord and your God. Yun ang point ni Jesus. Ano nagulat? Kayo namang INC, paniwala naman kayo doon sa mentor niyo nagturo niyan eh. Ano? Nagulat. Sabi ni Jico, nagulat Tomas, sapagkat nakita mo akong buhay, yan, naging magugulating ka na. Naging ano ka na ngayon. Mali-mali. Hindi eh. Sinusugan ni Jesus na, now that you believe, because you saw me, I'm alive, ngayon ka lang nanampalataya.
na ako ay Panginoon at Diyos. See? Sinusuga niya. Kaya pala, iniwan ni Jesus na butas ang kamay at tagiliran to prove na totoo, 100% hindi fake yung pagkamatay niya. He died for our sake. He died on the cross to pay the price of our sins and be resurrected on the third day so that we will have eternal life forever. Yun ang dahilan. Kaya, kahit magpakita si Jesus, nakapakita yung sa mga lahat ng tao, buta, ako ito. Hindi fake yung pagkamatay ko. Talaga namatay ako. Tinusok ka. Ito, butas pa hanggang yung tagilid. To prove that Jesus died on the cross and now He is alive forever. See? So there is power in Christ's resurrection. Kaya yan sinisira ng diablo. Okay. Maraming po salamat and God bless everyone. Please don't forget to share this video. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito, sa iyo pong biyaya. Kahit gabi na, nag-aaral pa rin kami ng iyong salita, Panginoon. Bless your people, Lord, and heal those who are sick in the name of the Lord Jesus Christ. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen.